Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah, Sorcerer Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras na pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo nagpapahinga kapiling ang Lord of the Sabbath, Yeshua Mashiach. Tayong lahat ay patuloy na inaanyayahan ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya at magpahinga sa piling niya. Ayon po sa Mateo 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Pansinin po natin na ang paglapit sa Kanya ay para sa ating kapakanan. Ang matuto sa Kanya at pakasumpong ng kapahingahan, kapayapaan sa araw ng Sabat. Gayunpaman, ang patuloy nating pagbabasa at pakikinig ng Torah ang gumagabay sa atin patungo sa kasaganaan at tagumpay sa lahat ng ating gawain. Yan po ay mababasa natin sa Joshua 1, chapter 1, verse 8. Ang aklat na ito ay ng kautusan ay hindi dapat mahiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pambubulayan ito araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat sa pamamagitan nito ikaw ay maging masagana at matagumpay. Ako po yung lingkod, Sister Derek Fuelo, at sa kabilang linya po ang ating kapatid at tagapagturo, Brother Richard Sison. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, ayun po, ang ating pong Torah portion ngayon, ang pinakamaikli na Torah portion. Usually, 4 to 5 chapters, pero ito, 1 chapter lang po. Matatagpuan po ito at mababasa sa Deuteronomy chapter 32, verse 1 to 52, na may pamagat na haazino. Ang ibig sabihin nito ay listen to this or makinig kayo, makinig. It is also the name, ito po yung the 53rd and second to last reading from the Torah. Remember po, sa limang aklat ng Torah, pinaka-last po niyan ay ang aklat ng Deuteronomy at nasa last 2 chapters na tayo ngayon. At last 2 Torah portions. Uh, Next week po yung pinaka-last. Ang hasino po or listen to this, which begins with the word give ear. Ang ibig sabihin din ito ay give ear at mababasa ito sa chapter 32 verse 1. At ito po yung single chapter na majority ay naglalaman ng awit ni Moses. Alamin po natin ito. At kakaibang klaseng awit po ito. Nandito yung mga warnings, prophetics, at mga propesiya at mga mangyayari pa sa Israel at ang mga promises na nakapaloob pa rin dito sa Torah portion natin ngayon. Bigyan natin ang opening prayer. Hayaan natin si Brother Richard mag-opening prayer bago tayo magsimula. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita, ang inyong Torah, ang inyong parsya para sa kapakanan ng mga makakapakinig, mga kapatiran, mga kaibigan na sasaliksik ng inyong katotohanan, na nag-aabang ng inyong programa. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manahan sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong salita. Nawa ito ay magbunga ng mga magagandang bagay, magandang gawain, na ito ay magdudulot ng mga magandang gawa at mabigyan kayo ng papuri, Panginoon. Dahil kayo lamang po ang may karapatan na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Parsha Amen. Zino, ito ay give ear o makinig o ibigay yung tenga. Parang gano'n. Talagang dapat na gano'n ka talaga. You listen intently. Parang gano'n eh. Ang Shema kasi, ang ibig sabihin ng Shema is to hear intelligently. Ang Mm. Haazino is to Listen. listen carefully.
Yung pakinggan mo talagang maigi, yung unawain mo. Yung Shema is makikinig ka na pinag-aaralan mo. Ito, makikinig ka talaga ng maigi. Magkaiba yon, no? Pareho Oo, maganda. So, pakinggan mo. pakinggan mo. Oo. Itong Zino ay ito ay kanta na actually ang nag-compose nito, nagbigay nito Panginoon din, hindi si Moses eh. Mm, Although isa ito sa mga tinatawag na Song of Moses, na ito ay maaring ito yung nire-refer sa Book of Revelation na Song of Moses tsaka Song of the Lamb. Yung Song of the Lamb, mm, hindi pa natin alam yon. Ang nakakaalam lang nun at ang makakaalam lang nun ay ang 144,000 na, na nasa na Revelation. nasa Book of Revelation. Ngayon, ang ano nito kasi, maraming mga relihiyon, grupo, at kung ano-ano pa na nagsasabi na sila ay part ng 144,000. Ano. Ang Mm, 144,000 po na yan ay hindi symbolism yan. Literal yan na 144,000 na mga lalaki na hindi na-defile ng babae. At ito ay o galing mga virgin. mga virgin na lalaki na ito ay mga sa end times. Hindi ito sa kung Mm, anong generation. Sa end times ito at 12,000 each per tribe. No? So, uh, bawat tribo ay 12,000 12,000 per tribe. per tribe. Kaya Plus 144,000. 144,000. 144,000. Okay. Ngayon ito, Ngayon ko lang ito. hindi ito yung ligtas lang, yung 144 lang ang ligtas. Hindi, special lang ito na ito yung mga first fruit na pinili ng Panginoon na kasama-kasama ng Messiah. Kung saan man siya, lagi siyang kasama. Magkakasama sila. Ngayon, may mga ibang tao na katulad nila, Abraham, Isaac, and Jacob, na may mga asawa. Hindi sila kasama doon sa 144,000. May sarili rin silang special place. Yung mga prophets, meron din. Si King David, meron din. Yung mga apostles, meron din. Kasi mga apostles, may mga asawa except for John. Um, Ngayon, yung iba, may special place din sila. Tayo, may special place din tayo. Yung 144,000, special din yun. Pero sa end times yun. So, yun, ano? Um, so, that's one. Ngayon, dito, ang Sino ay actually, itong ano na to ay ipinakompose. Ito yung last ano ni Moses. No? Ito na yung final ano niya eh. Ah, pina Final message. Final message, final hooray, um, final na paalala. Mga habilin. Kanta Habilin. ito eh. Tinuro niya yung kanta na ito eh. Tinuro niya kay Joshua, tinuro niya sa mga Levite, Mm. sa mga priest, sa mga tao para maalala nila. So, kanta ito. So, liturgy ito, no? Ngayon, pag-uusapan natin kung anong laman nito, no? So, yung una na part is tinawag yung heaven and earth as a witness. Sabi niya, give Mm. ear, O heavens, and I will speak. And hear, O earth, the words of my mouth. Yun ang unang sentence na yun. So, give ear. Ano? Ngayon, ang ano rito ay ang tinatawag niyo na witness. Kasi lagi yan sa Bible, sa Torah, two or three witnesses para maging valid. No? So, pero dito, hindi ito yung heaven na place lang, kundi Mm. everybody that is in there. That includes God Himself. So, yung lahat ng mga heavenly beings, ang Panginoon, ang God the Father, ang mga seraphim na nakapaligid sa throne, yung elders, 24 elders na council, doon, tsaka mga thousands and thousands of angels na doon sa langit. Ngayon, may mga angels din dito sa lupa. Yung mga ministering angels, no? Na nagpapalit every week. Yan yung, ano, no? Alam natin yan sa lesson natin kay Jacob, yung nung na naginip siya. May mga umaakyat, may mga bumababa. Nagpapalitan yan every Shabbat, no? Katulad din yan ng
um, yung sa temple system na kung saan ang mga Levites and priests nagpapalit every Shabbat, no? So, ang reason niyan dahil nga para hindi makorap yung mga angels. Kasi pag tumatagal natutukso sa mga babae, Mm. natutukso or natutukso sa mga sa power, no? Kaya kailangan nagpapalitan. So ang mga witnesses ay ang lahat ng mga heavenly beings, including God Himself. Sila yung, lahat ng mga nasa langit makinig kayo. Lahat ng mga nasa lupa makinig kayo. Mga ministering angels ang kausap dito, hindi yung mga demons and devils, hindi yon. Hindi magandang witness yun eh. Yung witness, yung mga ano lang, yung mga ministering angels. Sabi niya makinig kayo. Sabi niya. So, dito, no, makikita natin na, kumbaga, si Moses, tinodo na niya pati pato eh. Kumbaga, pagtaya niya, lahat pato kasama na eh. Todo na to, as in, Mm. last na niya ito eh. Kaya talagang sinasabi niya, ito, ang witness sa kanya, ay ang langit at lupa na mismo. So, but again, hindi itong place yung mga nakatira ron. Ano? Ang pangalawa, makikita natin dito yung character ng Panginoon. Dito sa ano na to. Kasi ito actually itong song na to is parang ah, emotion. Ang songs kasi is it's an emotional plea. Either, di ba, Mm. yung mga love song, galing sa puso yun. O pag nagpi-praise ka, praise and worship, galing sa Oo. puso mo yun. Sabi Or nga, language of love. language Language of the of love. heart. Oh, language of the heart Of the ang heart. Of the music. soul. Language of the Heart soul. and soul. Oh, yan. So, dito makikita dito na ang character of God. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 4, 32 verse 4, He is the rock. His work is perfect and all His ways are justice. Yun ang Mm. character ng Panginoon. So, anong ibig sabihin ng rock? Ang ibig sabihin ng rock, kasi ang minsan akala natin yung rock maliit lang eh. May mga rock na malala, ang rock talaga is malaki yan. Hindi nagmo-move yan eh. Kaya minsan may makikita ka na mga posting minsan sa internet o sa ano eh. Malaking-malaking stone, malaki-malaking rock. Tapos konti lang yung parang nakadampi na ganun, pero hindi naman nagro-roll. Kasi nga rock yun eh. Mm. Iba yun eh. Hindi siya ano Oo. talaga. Kaya, di ba nga sabi ng Panginoon na blessed is he who builds his house in a rock. Kasi ang rock, ang karakteristik ng rock, permanent. Hindi siya gumagalaw. Laging andyan yan. Ang rock, umalis ka, pagbalik mo, andun pa rin. Umulan, bumagyo, ayos lang yung rock. Hindi siya gumagalaw. Ngayon, his work is perfect. Anong ibig sabihin nito? Minsan akala natin bakit may lindol, may bagyo, may ganito no. So parang may problema ba? Ganon, parang may mga mali. Actually part 'yan ng sistema no. In as much as nakakaabala sa tao. Pero part ng sistema 'yon eh. Part ng sistema. Hindi yan nalalayo sa pag may bahay ka, tapos from time to time magre-renovate, may inconvenience. Di ba? May inconvenience yan eh. Um, Siyempre, kailangan mong ayusin, may inconvenient ka. So, ganun din ang bagyo. Sa dami ng pollution sa Pilipinas o sa mga mundo dahil sa mga usok and everything, yung bagyo kiniklear niya ang sky. Nililinis niya, Mm. no? Ang ulan and everything, saka yung mga insekto na mga ano, naaalis niya lahat yun. Nagki-clear. Mga Ang peste. kaya lang, yung mga bahay, unfortunately, una, hindi Kasama. maayos sa Mga pagkagawa, bahay. or whatever, Mm. damay ka talaga. Ganon din ang lindol. Ang lindol is part yan ng ano, movement ng ano, kasi nagshi-shift. May mga shift, Nature. part yan ng ano yan. So, pero again, it's Ang unfortunate. understanding ko, Brad, it's the part of healing ng earth. Part, Nag-heal. part ng ano yan eh, Kailangan. kasi anything that does not move is dead. So, Mm. nagmo-move kasi buhay. Everything is Eh. alive. Oo. So, nagmo-move siya, gumagalaw, nagbabago. Kahit konti-konti bumabago. So, ngayon, again,
may mga casualty and that is sad. Hindi ibig sabihin na yung mga namatay ay mga makasalanan, not necessarily. Mm. Maaring oras na lang talaga nila or Mm. maaring nagkataon lang. Nandoon sila sa maling panahon, maling oras. Ano? Maybe Maling warning was lugar. given, pero hindi sila nakinig. So we don't know kung anong nangyari. Ang volcano rin, ganyan din. Yung pagka pumutok ng bulkan, akala natin parang end of the world na. Pero actually, nagpapalit lang siya ng topsoil. Yung topsoil malalagyan ng bagong soil. So, tapos yung sa ilalim, parang umiikot-ikot lang yan eh. Maya-maya siya naman Mm. yung ipuputok pag ganun. Nagre-recycle lang siya. Ah, kumbaga sa ano, kung may sama ng loob, kailangan ilabas. So, lahat, Masama ng lahat loob. ng gawa ng Panginoon is perfect. Ah, Yeah. kaya sabi nga sa Bible, kay James, ano, every good and perfect gift is from above. So yung mga sakuna, mga ganon, in as much as it appears na galing sa Panginoon yun, actually hindi. Ang mga ang mga death and mga sakuna, mga ganon ano, cause ito ng kalaban. Mm. Kasi parang ano yan eh, hindi rin yan nalalayo na um, dapat nakaalis sila ron pero hindi sila pinalis dahil nga may kalaban na gustong pumatay, di ba? So pinipigilan niya yung mga tao. We don't know how it works. Pero any perfect gift is from above, no? Tapos all his ways are justice. Ang ibig sabihin nito, ang justice is hindi lang ito um, God is not about mercy and grace. He is also a God of justice. May component siya ng justice. And the whole concept ng Torah is about justice. Ngayon, ang justice ay na ang counterpart niyan is mercy. Provided na repentant. Pero it doesn't mean na nagrepent yung tao, ligtas na siya sa punishment. As a matter of fact, Mm. ang component ng repentance is acceptance of punishment. Ang pagkakamali ng maraming tao, ang understanding nila, kapag nagsisi na sila, ligtas na sila. Hindi na sila papatawan ng parusa. Yan ang isang mali. Kasi, ang isang katunayan na lang dyan, na sabi sa Bible, for the wages of sin is death. Kaya lahat tayo mamamatay. Kasi lahat tayo nagkasala. So, pero hindi yun ang end ng story. Kasi yung iba ayaw mamatay, eh. Gusto maparapture, gusto maging katulad sila ni Elijah o ni Enoch. Yun ang akala nila, di namatay. Pero ayaw naman nilang sumunod sa law. Di ba? Si Enoch, he walked with God eh. Oh, yung mga sumunod nga kay Yeshua, namatay din eh. So, pero everybody died as a matter of fact. Akala lang nila na hindi namatay, pero they died. Matagal lang ang buhay, tsaka nawala, hindi na nakita. So, anyways, um, yung yung mga tao na na nagsisi, may justice pa rin. Ultimately, everybody will have to pay the price. Yun yung death. So kung aware tayo ron, then titingnan na natin kung ano mangyayari sa atin sa deathbed o sa death natin. So ipiprepare natin ang sarili natin. Yung mga umaasa na hindi mamamatay, hindi sila nagpe-prepare. Kasi hindi nga sila mamamatay, ba't sila magpe-prepare? Tapos namatay din. Hindi tuloy prepared. So, yun ang problema. So, pero hindi nagtatapos doon ang kwento. But the gift of God is eternal life through Yeshua HaMashiach our Adonai. Yun ang sabi sa Bible. So, paano mo ma-overcome ang death kapag hindi ka namatay? Paano matatalo ang death kung hindi ka namatay at nabuhay kang muli? Kung hindi ka Wala. namatay, paano mo natalo? Wala, di ba? Paano ka mabubuhay muli kung di ka namatay? Yan. Paano ka Kaya may, mare-resurrect? Paano ka magiging part ah, of first resurrection kung hindi ka na namatay? Anong klaseng resurrection yun? Di ba? So, hindi ka mariresurrect kasi hindi ka pa namatay. yun ang problema ron. So God is a God of justice. So, ipaparusahan tayo pero meron ding
may ano yon, may reprieve din. So, yun ang anuhin natin, ano? God is faithful, righteous, and upright. Ang basis ng kanyang justice is Torah. Yun ang tanda natin. So, kasi ang punishment, sin is violation of the Torah. 1 John 3:4, no? Ngayon, ang next portion niya is yung corruption ng Israel at yung pagiging makakalimutin nila, malilimutan nila. Deuteronomy 32 verse 5, no? They have corrupted themselves. They are a perverse and crooked generation. So ganito, no? Kaya sila tinawag na ganon kasi galing sila sa mabuti, eh. And then nung time na hindi pa nangyayari ito, sinabi na ni Moses, pag nawala ako, magiging ganito kayo. Kasi nakita na niya. Una na obserbahan na niya nung magkakasama sila ng 40 years, eh. So kasama pa siya, gano'n na sila. Lalo na pag wala siya. At ito'y pinakita rin ng Panginoon sa kanya sa vision. Kaya ito, alam niya na magiging perverse and crooked generation sila. So, makakalimutan nila yung rock of salvation. Yun ang magiging downfall nila. So, ang rock of salvation natin si Yeshua. Yung siyang rock of salvation natin. So, si Yeshua kasi stays the same yesterday, today, and forever. So, He is our rock. He is our salvation. Yan, ano. Ang next Mhm. portion ng song na to is yung pag-aalaga ng Panginoon na katulad ng isang ama o katulad ng isang agila. Sabi dito, as an eagle stirs up its nest, so the Lord alone led him. So ito yung ano, ang eagle, may magandang eagle kasi ano, marami ako nakikita mga video clips niya na yun nga, maski umaalis siya, dahil sa matalas ang ano niya, mata niya, nakikita niya kung may ahas na napupunta doon sa ano niya, sa nest. Malayo pa, hindi pa siya nakikita ng ahas, nakita na siya ng agila. Talagang, kumbaga, calculated na ng agila ang distance, eh. Kaya marami ako nakikita ng mga video na ganun. Talagang ano, tusok yung ano, yung pangalan nito, yung ahas, no? Talagang ano, kasi siyempre very powerful ang ano, claws ng eagle, eh, tsaka yung tuka niya, no? Talagang butas Mhm. yung ano, yung ahas, eh. Um, Minsan makikita natin parang wala ang Panginoon sa atin, pero actually andiyan siya, nakikita niya tayo. Um, Kapag kailangan natin ng tulong, maski hindi natin hingin, andiyan siya. Pag alam niyang mapapahamak tayo. So, tapos may way din siya na ang ginagawa niya pag yung mga inakay niya ng eagle, pag time na kailangan na niyang turuan maglipad, kasi ang nest ng eagle nasa matuktok ng bundok. Mhm. Ang gagawin niya, ihuhulog niya yung anak niya. Ihuhulog niya, yan, siyempre nagpapanik yun, di ba? Bago Napilitang malaglag, yung kukunin niya ulit, pilitang ibabalik niya. Tapos ulit na naman, itatapon na naman niya hanggang matutong lumipad. So, mhm. ang Panginoon, ganyan din. Minsan, ilalaglag tayo. Akala natin pinabayaan na tayo. So, we're falling. Tapos, mamaya, andyan dyan, sasaluhin tayo, babalik na naman. Hindi mo pa kaya. Next. O, kaya minsan, ang trial sa atin, paulit-ulit. Kasi hanggat hindi natin na ipapasa, ulit, ito na naman. Ulit na naman. Hanggang maipasa natin yon. Pag naipasa na natin yon, move on tayo sa next na level naman. Kasi hindi mo naman pwedeng i-test ng calculus yung hindi pa marunong ng algebra o ng Mhm. yung ano, kailangan level by level, di ba? So, yan ang characteristic ng Panginoon. May protection, may guidance, may provision. Siya nagbibigay ng provision sa atin. Ngayon, yung kayamanan, sa verse 15, na mention dito, Deuteronomy 32:15, ay naglilid ito sa pride. Mayaman Mhm. ka, mayabang ka na, parang akala mo ikaw yung
ikaw yung nag-cost ng sarili mong yaman. Pero bigay lang yun eh. Pahiram lang yun. So, kaya ang testing sa tao, hindi lang yung kahirapan, kundi yung testing din ng abundance. Yung abundance na yun, um, titingnan kung magbabago ang karakter natin. Yan ano. So, ngayon dito, yumaman sila, nag-umasenso ang Israel, finursok nila ang Panginoon. Iniwan nila. Feeling nila, kayang-kaya na natin to. Okay na kami dito, Lord. Kaya na namin to. Iwanan mo na kami. Ganun, no? Or hindi na iniintindi, Panginoon. So, may mga iba naman na okay, tas naghirap, kinalimutan na yung Panginoon. So, kaya both ways yan eh. Pareho testing, no? Actually, everything is a test. Whether it is in good times or bad times, in richer or poorer. Laging ano yan, laging by test. So, we have to be wary and careful about that. Ano? Ang next is yung idolatry and spiritual adultery. Yan, no? Yan ang isa sa mga problema pagka ang isang tao ay nakipag-compromise sa paligid niya. Kapag ang focus ng tao ay nalihis or nakisama siya, assimilate ang tawag doon. Kaya ayaw na ayaw ng Panginoon mag-assimilate. Ang mga Jew ay isa lang ang hiling sa kanila ng kalaban nila, mag-assimilate kayo. Ever since, maging isang tao lang tayo. Panahon pa ni Jacob ito. Maging isa na lang tayo, wala nang mga Jew, Gentile, wala na yan. Ano na lang tayo, isa na lang tayo. Assimilation ang tawag doon. Iyon ang problema. Mm. Kasi it leads to idolatry and spiritual adultery. Ang problema sa ganito ay harap-harapan, alam mo yung sa harapan mo na ginagawa pa garapalan tapos i-deny pa. Di ba? Ang Panginoon nandiyan dyan, kitang-kita tayo. So how can we even deny it, di ba? Pero ganun ang nangyayari sa mga tao. So, pinuprovoke nila ang Panginoon na pasilosin dahil sa mga ibang Diyos-Diyosan, no? So, yung karumal-dumal na mga gawain, idolatry and many sin, no? Na ikinagagalit ng Panginoon. Kaya minsan, nilalayo na lang niya sarili niya. Tumi Kasi, ang alam natin, di ba, God is everywhere. Di ba? God is everywhere. Pero actually, God can choose where He wants to be. He knows what is going on, pero He can also choose where He can be. Katulad yan, kung God is everywhere, dapat nasa hell din siya ngayon. O nasa abyss din siya. Hindi. Hindi siya, ayaw niya doon. Pwede niyang i-retreat ang sarili niya. Um, Wala din siya doon sa mga masasamang tao. Nakaalis din siya ron. Ayaw din niya sa mga, kahit sarili niyang tao, kapag hindi gumagawa ng tama, tinatalikuran din niya. Kasi baka mapatay lang niya eh. Dahil syempre, harap-harapan na nga ang bastusan kumbaga. So, kaya lumalayo siya. No? So, yung pag-provoke sa jealousy, kapag may action na nagawa ang Panginoon, justice yun. Hindi, kasi ang Panginoon pag nagalit, pwede kang patayin anytime. Pag napatay ka, walang walang question doon kasi lagi siya ang tama. Pag nagja-judge siya, is with justice. Kaya, kumbaga, ang pag-asa lang kasi ng tao lagi, oh, God is merciful, God is gracious. Parang okay lang maunawaan tayo niya kasi mahaba pasensya niya. Pero minsan, nauubos din pasensya niya. Hindi unlimited patience yan. Dahil otherwise, hindi sana napaparusahan ng mga children of Israel. Kung unlimited ang pasensya ng Panginoon, wala sanang naparusahan kahit isa. So, ibig sabihin, meron din limit. Hindi siya pwedeng i-abuse, no? So, pag prinuboke siya to jealousy with other gods o abomination o yung mga hindi pagsunod sa utos niya, may kalalagyan nga. Kaya nga,
dapat matakot tayo sa ganun. Kasi ang tao wala ng fear eh. Sa sobrang emphasis ng God's grace and God's mercy and God's patience and God's love and God's understanding and assurance of salvation, nawala na yung fear ng tao. Feeling nila they can do whatever they want. And whenever they want to ask for forgiveness, okay na. Mabilis pang sa alas 4, tanggapin agad ang sorry. Walang ano yung wala nang fear. Hindi na natatakot ang tao, which is kaya it means na kung walang fear ang isang tao, wala rin siyang wisdom. Hindi siya wise. Kasi sabi doon, sabi sa scripture, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge. Oh, yun ang ano Knowledge. ron. Kung walang fear sa Panginoon na Hmm. papaparusahan ka, walang takot whatsoever, then there's no wisdom on that person, unfortunately. Pwede siya mag-quote ng lahat ng verses na gusto niya, nakapag-recruit siya ng daan-daan libong tao, idinala niya sa Panginoon. Pero wala siyang fear of God, wala siyang wisdom, wala rin siyang Mm-mm. patutunguhan, no? So, yun ang anuhin natin. Um, yung consequences ng rebellion. Ito, ang Sister Deb, what is rebellion? Rebellion to what? Di ba? Ang rebellion kasi is Kontra. Mm. may Kontrabida. may law, tapos ayaw mong gawin. Pero, Oo, hindi kinokontra lang ka. sa ayaw mong gawin, tinuro mo pa sa iba na wag din gawin. Mm. Yun ang rebellion. Ang disobedience, yung disobedient person, yun yung hindi mo sinusunod yung utos sa'yo, pero hindi mo naman sinasabi na gawin ng iba. Mm. Disobedient ka, you sin. Pero kapag ka ito ay tinuro mo pa sa iba, sabi ng isa, ay ayokong mag-shabat, ayokong mag-shabat-shabat. Ayoko, gusto ko linggo. Okay, fine. Nagkasala ka ngayon. Pero pag tinuro mo ito sa iba, sinabi mo, ay wala nang shabat. Ang Wala, Sabat ay Sunday. hindi na ako nagsashabat. Ang Sunday, Sabat Sunday. ay Sunday, ay may kalalagyan ka. Kasi hindi na yan, hindi Ito lang yan doon. basta kasala ka. Ang Kundi init. may violation ka na, rebellion na yon. Kaya ayon sa Matthew chapter 7 verse 23, ang sabi doon, 21 to 23, maraming tatawag sa akin Panginoon, Panginoon sa araw na yun. Ano? Pero hindi ko sila kilala. Hindi, ang makakapasok lang sa langit ang kung sino sumusunod sa aking Ama, sabi niya. Kaya sa araw na yon, sabi niya, One minute. marami magsasabing, Pumasok lang kayo Panginoon, ng Panginoon, kainan. pero hindi ko sila kilala. Sabi nila, di ba Panginoon, nagpropesiya kami sa iyo. Ibig sabihin, nagturo sila, nag-preach. Di ba, ano kami ng mga miracle sa pangalan mo. Mm. Di ba, nagpatanggal pa kami ng mga diablo sa pangalan mo. Sabi ng Panginoon, umalis kayo. Di ko, sabi niya, kayo mga laban sa Torah. Kontra. O kontra Laban sa sa Torah. Tuhan. Kasi ang ginamit na Greek word, mga kapatid, mga kaibigan, kasi translate wickedness eh. Ang wickedness kasi, Mm. um, ibig sabihin namumuhay ka sa kasalanan. Ang sin, ang sin, na kasalanan mo, may kasalanan ka. Kapag nabuhay ka na doon, ano na yon? Wickedness na yon. Kasi yun na yung ginagawa mo, parang naging ano. Pero ang sinasabi dito, hindi yung ganon. Ang sinasabi yung anomia. Ang ginamit na word is anomia. Ibig sabihin, antinomian ka or against the law. Ibig sabihin, hindi mo na siya sinusunod, itinuturo mo pa siya sa iba na wag din sundin. Yun ang rebellion. So, kaya sabi dito sa verse 22, for a fire is kindled in my anger, it shall burn to the lowest Sheol. Yung, yung galit niya ay talagang itatapong ka sa Sheol, sa impyerno. Eh. Kapag yung mga rebelde, kasi ang kasalanan ng diablo, ng mga fallen angels is rebellion.
Yun ang kasalanan talaga nila. Yun ang main na kasalanan nila. Kasi hindi naman sila nagkasala ng idolatry. Sino sasambahin nila? Sila na nga yung sinasamba eh. Di ba? Wala naman, hindi naman sila nagkasala dahil sa pera. Hindi naman nila kailangan pera eh. Pero yung Mm. rebellion, yung tawag dito, nag-ano sila ng hindi nila sinunod kung anong inutos sa kanila. No? May mga angels na nakipagtalik sa mga tao, mga babae. So, binviolate nila yung commandment. Rebellion yun. May mga angels na nag-reveal ng mga secrets ng heaven. Rebellion yun. Kasi hindi sila pinapayagan ng ganon. May mga angels na hindi nag-appear sa appointed time. Rebellion yun. Mm. Kasi matagal na nilang ginagawa tapos biglang hindi na nila ginagawa kasi ayaw na nila. Dahil feeling nila, kasi itong mga angels na to, mga kapatid, mga kaibigan, mga very powerful ito. Hindi sila ordinaryong living being. So, Mm. na- parang feeling nila, dahil pag naging powerful ka na, parang feeling mo kaya mo na sarili mo. Kumpara sa Panginoon, sino sila, di ba? So, yun ang ano ron, no? Ang consequence ng rebellion ay hellfire. Yun, ano? So, ang kasalanan leads to destruction, to famine, to sword, and exile. Yung exile, yan yung inaalis ka sa presensya ng Panginoon eh. Lumayas Mm. ka, sabi ng gano'n eh. Exile yun eh. Oo. Dahil rebelde eh. Hindi pinalalayas ang obedient na anak. Saan ka naman nakakita ng pinalayas na obedient na anak, di ba? Ang pinalalayas yung mga suwail, mga rebelde, di ba? Yung mga ano talaga. So, kaya yon na-exile sila. Kaya pag nagsisi sila, ayun, makakabalik. No? Kung buhay pa sila. Yun, ano? Ang next dito ay yung God's mercy. No? Katulad ng anything, laging may hangganan din. Kung may hangganan ang patience ng Panginoon, may hangganan din ang kanyang galit. Naaawa din siya kapag nakikita na niya na kawawang-kawawa na. At the same time, is repentant na. Napaka-merciful ng Panginoon, malambot ang puso niya sa ganun eh. Kaya kapag ang isang tao nag-repent ng totoo, kahit ano pa yung ginawa niya na yan, kung talagang totoong nag-repent siya, ay hindi hindi nababanggitin sa kanya. Yun ang ano ron, ano. Makikita natin yan sa Ezekiel 18, Ezekiel 33. Pero ang best example diyan, yung thief sa cross. Hindi siya thief eh, criminal actually yon. Murderer yon. Pero paano siya naligtas? Kasi may formula kasi na sabi doon, if you confess with your mouth that Yeshua is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ngayon, yung confession na yan, hindi lang basta confession. Sa concept ng Jewish concept, sa Hebrew concept ng confession, kasama yung action. Word and action yon. Sasabihin naman ng isa, wala namang action yung ginawa yung tao na nasa cross, di na nga siya nakaalis eh. Tama, di ba? Kasi yun ang situation niya eh. Pero meron siyang ginawa. Nung kinukutya siya ng, ng nasa kaliwa ng Panginoon, nakasama niyang kriminal din, kinukutya niya ang Panginoon. Sabi niya, kung talagang anak ka ng kataas-taasan, bakit hindi mo iligtas ang sarili mo? At iligtas mo rin kami. At susunod kami sa'yo. Kita mo, nag-aano pa eh, yung parang ano pa, may challenge eh. Kinukutya, challenge niya, baka sakaling mailigtas siya, gano'n, ano. Yung isa, sabi niya, sinita niya, huwag kang gano'n. Tayo, sabi niya, deserving natin to. Itong tao to, innocent ito. Tayo deserving ng death. So, ang repentance ay may component ng acceptance ng punishment. Ina-accept mo ang punishment mo. Yan ang tamang repentance. Hindi yung, Panginoon, nagsisisi ako, wag mo naman ako parusahan. Hindi ganon. Kung parusahan ka ng Panginoon, tanggapin mo. Pag hindi, salamat. Pero nasa prerogative ng Panginoon yun.
Hindi yun effect. Ang pagsisi ay hindi magdi-disqualify sa atin para hindi tayo parusahan. Okay? So, nung sinabi niya, tayo deserve natin to. Tapos nagsabi siya ng isang Panginoon. So tinawag niya ang Panginoon na Panginoon, if you confess with your mouth that Yeshua is Lord. Sabi niya, Panginoon. Tapos sabi niya, alalahanin mo ako pag nakarating ka sa iyong kaharian. So, paano makakarating sa kaharian kung patay si Yeshua? So, ibig sabihin, naniniwala siya sa puso niya na ito'y pag namatay, babangon ulit ito. God will raise him from the dead. Kaya naligtas itong isa. Kaya sabi ng Panginoon, kasi ang request lang niya, alalahanin mo lang ako. Parang kumbaga, um, maalala lang, memory lang. Di ba? May isang taong, nung during my time na naghihirap ako, meron ding naging kaibigan ako. Parang gano'n, something like that. Or may isang taong nagsisi, gano'n, in memory of him. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayong araw na to, makakasama kita sa paraiso. Yun ang best doon kasi kasama niya eh. Pero namatay pa rin siya. Namatay pa rin siya. Pero kasama niya ang Panginoon sa paradise. Yun ang ano ron. Yun ang difference nun. So, again, ang God's mercy ay binibigay lang ito sa mga repentant persons. Hindi ito pareho ng grace. Iba ang grace, iba ang mercy. Ang grace ay binibigay sa mga obedient Mm. people. Yung mga masunurin, katulad ni Noah, masunurin siya. Kaya siya binigyan and he gained favor, he gained the grace from the eyes of God. Dahil Noah was perfect, he was a righteous man, he was a just man, he walked with God. And he is perfect in his generation. So, yun kaya naka-attain siya ng grace. Everybody, other people, katulad nitong criminal sa cross, ay naka-attain ng mercy dahil sa repentance niya. No? So, mercy and grace, yan ang ano yan. Ang vindication naman is something na vindicate ka. May reason kung bakit. Dahil na-qualify mo ang isang requirement. For example, yung sinasabi sa Exodus 8, sorry, Ezekiel 18 saka Ezekiel 33, sinasabi ron, if I tell to a wicked man that he will surely die, sabi ng Panginoon, and he turned away from his iniquity, from his sin, and starts to pay and return what he has stolen, and start to walk in that path of righteousness, in the statutes of life, and not depart from it, will he die? Sabi niya. No, sabi niya. In his righteousness he will live, sabi ng Panginoon. And everything that he has done will not be mentioned to him. So, yung mga nagawa natin in the past, kapag pumasok na tayo sa path of righteousness at hindi na tayo umalis doon at nagbayad na tayo ng utang, i-vindicate niya tayo. Yun ang vindication. So, tapos, nag-suffer tayo, naparusahan tayo, pero we went through it kasi willing tayong magbayad. Okay? Um, Kaya maski sa judgment, may mercy pa rin na pwede tayong i-restore. Yun ang paalala ng haasino, no? So may consequences ang rebellion, pero may mercy na pwede ring ibigay kapag nag-repent tayo. Ngayon, sa verse 39, Panginoon lang ang deliverer. Siya lang ang tagapagligtas. Walang makakaligtas sa atin kahit sino. Kahit kahit ang diablo, hindi tayo pwedeng iligtas pag ang kalaban natin, Panginoon. Kahit ang mga pera, kayamanan, um, kahit ano pa yan, hindi yan magliligtas sa atin. Ang makakaligtas lang sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya, see now that even I am He, and there's no God besides me. Walang ano walang makakagawa ng ang ano ng Panginoon, no? So, God is sovereign.
over life and death. Kahit saan, mapa life, mapa death, mapa physical, mapa spiritual, mapa earth, mapa Andromeda Galaxy hanggang dun sa dulo ng universe, ang superiority ng Panginoon, siya pa rin. Walang Mm. makaka-deliver sa atin kapag siya ang kalaban natin. Pero wala rin namang makakalaban sa atin kapag siya ang kakampi natin. Kasi sabi ng Bible, greater is He who is in us than He who is in the world. Ngayon, um, sa dulo ng song, no? Sa dulo ng song, may panawagan. Sabi dito, set your hearts on all the words which I testify among you today, for it is your life. Sabi niya, makinig kayo. Buhay niyo na itong nakataya rito eh. Makinig naman kayo, sabi niya. Mm. Kasi pag hindi kayo nakinig, nakasalalay ang buhay niyo rito eh. So, don't take it like for granted. Yan ang problema ng maraming mga mananampalataya ngayon. Kasi they take everything for granted. Dahil hindi mo rin masisi dahil wala nga nagtuturo ng maayos. Hindi tinuturo ang Torah, hindi tinuturo ang mga consequences. Ang lahat lang na tinuturo is blessing and blessing and more blessing. Hindi pinag-uusapan yung consequences of sin na meron itong punishment, na meron itong grave punishment, and it can even cost your life. So, kaya wag tayong assuming, no? Hindi ito nalalayo, mga kapatid, mga kaibigan, sa story ng Panginoong Yeshua na may isang pariseyo, sabi niya, na pumunta siya sa templo, nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, pinupuri kita dahil ginawa mo akong ganito. Hindi ako katulad nitong ibang tao na Mm. ganito. Ako ganito. Di ba? Tapos yung isa naman, yung isang tao, sabi niya, hindi nga siya makalapit, hindi nga siya makatingala sa langit eh. Talagang ginagano niya dibdib niya, parang ano siya eh. Sising-sisi siya, sabi niya, Panginoon, sabi niya, maawa ka naman sa akin, isa akong ah, ah, makasalanan. Talagang ano siya, nagsisisi siya. Hiyang-hiya siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sinong uuwi sa kanila na mapayapa at justified? Yung humble, yung meek, yung nagre-recognize na siya ay makasalanan, siya ay hindi worthy sa Panginoon. Maraming mga so-called believers na they think they are so worthy dahil nag-pray to receive sila. Wala nang death sa kanila. They pass from death to life. Walang kahit dominion, power, principalities. Tama sana lahat yun eh. Kasi tama naman ang kinuquote na verse. Except na mali yung concept. Kasi all they need to do is just pray. They don't have to do anything. Hindi sila susunod sa commandment. Kasi pag sumunod sila sa commandment, ma-invalidate na raw yung grace ng Panginoon. Di ba? So, kasi magiging ano na, work na nila ito. Parang kami na yung gumawa ng effort. Mali po yun. No? So, it's a wrong teaching. Ang tinuturo po sa atin ng Panginoon ay tayo ay sumunod sa commandment ng Panginoon. Kasi sabi niya, if you love me, keep my commandments. No? Um, John 14:15. Yung Mm. commandments ng Panginoong Yeshua ay nagsimula ito sa Torah. Hindi ito nagsimula sa New Testament. Kasi si Yeshua na tinatawag na Jesus ng marami o Jesus ng mga ating mga kababayan, Yeshua ang Hebrew word niya, ang Hebrew name niya, ay He is God. He He did not start sa New Testament. Siya ay nag-start from the foundation of the world, from the beginning of time. Actually, wala nga siyang start eh. Doon pa siya sa simula-simula. So therefore, siya ang nagbigay ng law kay Moses, no? Siya ang nagbigay ng mga ng Torah, ng statutes, ng precepts, ng ordinances. Siya ang nag-define, kaya nga sabi niya, I am the Lord of the Sabbath eh. Sinabi na niya yun eh. Ngayon ang pilosopo naman ng iba,
Siya ang Lord of the Sabbath, kaya kinancel na niya yung Sabbath. Oo, dahil kinancel na raw dahil lahat ng violation ginawa na niya sa Sabbath. Mali. Ang concept kung bakit sa New Testament o sa Messianic writings ay laging Sabbath and feast, makikita natin dahil God only speaks to His people on His appointed time. Nakikipag-usap lang ang Panginoon sa kanyang mga tao on the Shabbat, on the feast, on the new moon, saka mga appointed hours. That's it. Yun lang ang reason nun. Hindi niya pinagbabiolate ang mga Sabbath para wala ng Sabbath. That's a wrong concept, no? So I hope and pray na naiintindihan natin 'yan. Sister Deb, may time pa ba tayo? Yes. Okay, tama-tama lang yung oras natin. At bagamat may feeling yung ating Torah portion, yet na-elaborate ni Brother Richard ang kahalagahan ng pagiging faithful sa ating Panginoon, sa kanyang Torah, at patuloy na pakikinig sa kanyang mga payo, sa kanyang instruction, sa kanyang mga utos. Hindi lang pakikinig, kundi pagsunod. At sabi nga, live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature. At ayon po sa Galatians 25 to 26, verse 25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Yun. And also, do not harden your hearts as in the rebellion. Yan po sa Psalm 95, verse 8. At inulit ito, binanggit din ito sa Hebrews chapter 3, verse 15. Quality said, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Ganun din po. Sabi nga, today is today. Kung ngayon, binigyan tayo ng bawat araw na binibigay sa atin ng Panginoon, nagigising tayo sa umaga, nagpapasalamat. Ito po ay isang pag-asa na another day na makasunod sa kanyang um, kalooban at ganun din makapag-serve sa kapwa. Remember the greatest commandment, love God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength, and love others as you love yourself. Okay, so balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer at sa benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli niyo pong binigay sa amin upang ma-discuss namin ang Parsha Haazino. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong uhaw sa inyong salita at magsasaliksik ng inyong katotohanan. At nawa Panginoon ay mabuksan ang mga mata ng mga taong makakapakinig nito at ang tenga upang mapakinggan at ang puso na ito'y tanggapin upang maunawaan na ang bawat isa sa amin ay dapat sumunod sa inyong kautusan upang Amen. patunayan namin na mahal namin kayo. Panginoon, maraming salamat po sa radio station na patuloy na nagbibigay sa amin ng opportunity at avenue para maihayag ang inyong salita. Na pagpalain niyo po ito at maisulat ito sa tableta ng kalangitan. Panginoon, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarechecha Adonai b'yishmerecha. Ya'er Adonai panabelecha v'ikunecha. Yisa Adonai panabelecha b'yesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating pong tinalakay ngayon ay focus natin mamaya sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries, at patuloy po nating subaybayan ang ating mga lessons at pwede niyo rin po balikan yung mga past lessons upang patuloy na madagdagan ating mga kaalaman tungkol sa kalooban, sa mga instructions ng ating Panginoon. It's all about Torah. At tandaan po natin, ang taong sumusunod, ang siyang tunay
na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farrello, at sa kabilang linya si Brother Richard Season, na nag-iwan ng pagpapala at ng Panginoon at ng kapayapaan. At sa inyong lahat, Shabbat Shalom. Shalom.